Okay, so our topic is all about control structures or mas tinatawag na mas kilala sa tawag na looping or repetitions. Okay, so ito yung mga set of codes tayo o programs na kailangan gawin siya ng paulit-ulit, mas madali daw gumamit ng repetition. So, di ba last time or on dun sa midterm, we all discussed the different kinds of conditional statement. Okay, so in conditional statement, meron tayo, di ba, apat. We have the if, we have the if else, we have the if else if, meron tayong nested if, saka meron tayong isang switch cases. Okay? So ngayon, sa control structure or loop repetition, meron tayong tatlong klase. We have the while, the do while, and the for loop. Okay? So today, i-discuss ko muna yung dalawang klase, which is yung while and the do while loop. Okay? So, discuss muna natin definition for the while and the do while. Okay? So to later on in PowerPoint, i-upload ko na lang ulit sa classroom. Okay? So the objective in this chapter, so we need to learn about the repetition or yung looping for the different control structure, explore how to construct and self and use count controlled, center controlled, plug controlled, mga repetition structures, the difference between the break and continuous statement, discover how to form and use nested control structure or yung mga nested looping. Okay? So why we need repetition? Repetition allows you to excuse me, efficiently use different kinds of variable, can input, add, and average multiple numbers using a limited number of variables. For example, to add five numbers, di ba normally pag gumagawa tayo ng ginagawa natin, enter first number, enter second number, enter third, fourth, fifth, and so on. Okay? So, by means of repetition, hindi na natin kailangan ulitin yung word na enter, 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 enter. Okay? So parang yon, mas nilimitahan niya yung space or yung lines na ginagamit natin. Okay? So ito yung tatandaan for the C++ loop structure. So may dalawang klase. We have the pretest and the post-test. Pag sinabing pretest, the test is made before entering the loop. So example ng pretest, we have the while loop and the for loop. Then kapag post-test naman, the test is done at the end of the loop. Okay? So pag sa pretest, gagawin mo na yung test bago pumasok dun sa loop. Dun sa post-test naman, ginawa muna yung test bago maulit yung looping. So makikita nyo naman mamaya pinagkaiba niya. Ang example naman ng post-test is we have the do while loop. Yan. Okay, so mamaya makikita nyo yung pinagkaiba niya. So dun tayo. So i-breakdown natin yung unang pretest. The first pretest, sabi sa pretest, the test is made before entering the loop. Okay? So the general form of the while statement is, meron tayong while, tapos yung expression, and the expression dyan, then yung statement. Okay? The statement can be simple or compound. Expression acts as your decision maker and is usually a logical expression. A statement is called the body of the loop. Okay? And the parentheses are part of the syntax. So parang, ito siya, pag inano natin, so we have while, di ba yung sa if else natin may condition tayo, di ba? Yung ipapasok natin. Yan. Then we have the curly braces. Open and close curly braces. Tapos yung statement, o code na kailangan natin. Okay? So yan yung syntax natin sa paggamit ng while loop. So sabi, sa while loop, gagawin daw muna yung test, ayan. Ito yung test natin sa loob ng while loop. Bago niya i-print yung code o yung statement. So yung statement na to, kahit anong gusto nyo dyan. Pwedeng cout, pwedeng yung formula. Pero itong sa loob ng while loop, mga expressions yan or condition na kailangan ma-meet nung ano natin, ng program natin.
Okay? So expressions provide an entry condition. So entry condition, ito yung mga, well, if number is equivalent ba sa ganito, greater than ba siya, or equal, or not equal ba siya, yun yung mga condition. Di ba pa katulad na ginagawa natin sa if statement dati, di ba? So may condition tayo. Kapag na-meet yung condition, piprint niya yung true. Kapag hindi, that will become false. So yun yung nasa loob ng expression. So statement execute if the expression initially evaluates to be true. So the loop condition is reevaluated. Statement continue to execute until the expression is longer true. Sabihin, iikot yung expression natin o yung looping natin hanggat yung nami-meet niya is true. Okay? Hanggat ang statement natin na nami-meet niya yun dito sa expression natin is true, continuous lang siya. Kaya dito, loop condition is re-evaluated. Okay? So kapag yung condition natin sa loob ng expression, hindi na siya na-meet or naging false, automatically it will end. Okay? Hanggat true siya, iikot lang siya ng iikot. Kapag false, the program will terminated. Okay? So makikita nyo dito sa flowchart natin. Okay? So ito yun. So upload diagram or flowchart nung loop natin. So ito yung loop natin. So syempre, we start the program. So meron tayong statement. Diba? Ito yung while. Diba? While. Tapos sa loob niya yung statement natin o yung expression. Ngayon, i-check yung expression. If the condition is true daw. So kapag true, ipiprint niya yung nasa loob ng statement. Yung nasa loob ng curly braces natin. Kapag true siya. Yan. Kapag true, yan. Ipiprint niya yung laman ng curly braces na to. Tapos, i-check niya uli yung condition. Bumalik siya dito. I-check niya uli yung condition. Hanggat true siya, magpiprint lang siya na magpiprint nung laman ng statement na to o yung laman ng curly braces natin. Okay? Kapag nag-false siya, automatically it will stop or it will end. Okay? So yun na. So unang gagawin, check niya muna yung condition. Kapag na-check niya yung condition, kapag tama, ipiprint niya yung sa loob ng curly braces. Pag mali, automatically it will stop. Okay? So para maintindihan, so let's sample program. Alright, so ito yung program kung saan ang gagawin natin is mag-print siya ng numbers, ng continuous number. Okay? Siyempre, we have to include our stream. Siyempre, using namespace para magamit natin yung mga C-in at C-out. Then we have the int main. We have the curly braces. Okay? Siyempre, yung variable declaration natin. For example, may constant value tayo. So, may starting value tayo na I equal to 0. So, may constant value na tayo dyan. So, hindi muna tayo mag-input. So, meron tayong while, tapos yung expression. So, expression natin, kahit anong condition yung gusto natin. For example, I is less than 5. Okay? Tapos, sabi daw, may curly braces ka, yung statement. Okay? So, ano yung statement natin? Bahala kayo kung ano yung gusto nyong statement, pwedeng C out. Yan. Bawa C out, ipiprint na lang si I o si kung anong number man lang siya. Tapos /n para yung number natin pababa. Yan. Then gagamit tayo ng increment. Yan. Ibig sabihin ng increment is para, di ba sabi nga natin, sa loob ng statement natin, pwede siyang condition, pwede siyang print out, tapos formula pwede natin ilagay doon. So ang mangyayari dito, so meron tayong condition, di ba? So initialization natin ay is equivalent to 0. Then, papasok siya dito.
So sabi sa condition I is less than 5. So unang I natin is 0, less than 5. True or false? So, kunyari, true. So sabi, pag true daw siya, papasok siya dito sa cout. Yan. Tapos, ipiprint niya daw si I. So cout is I. So I natin ay 0. Then, I++. So sabi, I++, increment. Ibig sabihin, magdadagdag siya ng isa. Para ang purpose lang na ito, mga increment na to, yung mga formula na to, para ma-meet lang natin yung condition dun sa loob ng while natin. Yun ang purpose ng mga formula natin sa loob ng statement. So I++. So yung last I natin, ay 0. So plus 1. So magiging 1. Diba? Tapos, check naman. So nandito na siya. Papasok siya dito. Is I less than 5? This is true. True daw. Tapos, pag true, ipiprint niya uli. So, cout. Yan. So, this is 1. Tapos, I++ uli. Ibig sabihin, increment. So, plus. So, magiging I natin, magiging 2. Diba? Hanggang, mangyayari dyan, kapag 5, less than 5 na siya, for example, mayroon tayong 2, 3, example, 4. Pag 5 less than 5, so automatically it false na siya, di ba? So kapag false na siya, ang mangyayari dun sa program, syempre, it will end. Ito terminate niya na agad kasi nag-false na siya. Okay? So dagdagan ko pala itong ano natin. Wala pa siyang return 0. Sige, save natin. While 1. Then, execute. Sabi. Ay, sorry, may kulang sa I. Isin ko muna ito. So, yan. So, print niya ay 0, 1, 2, 3, 4. Bakit hindi kasama si 5? Kasi 5 is less than 5. It will become false. Diba sabi nga dito sa PowerPoint natin, sabi dito sa PowerPoint, start statement. If the condition statement is true, piprint niya. Pag nag-false, automatically it will stop. Kaya mangyari, sabi nyo sa output natin, hindi niya print yung 5. Print niya lang is hanggang 4. So initialization, nag-start tayo sa 0, kasama pa rin siya. Kasi siya yung unang condition natin. So 0, less than 5, true. So print niya, cout, I. Tapos /n para bababa. Para mag-continuous in looping natin, so meron tayong increment. Pag sabi increment, that is plus 1. Okay? Pag increment plus 1. Kapag nakita nyo naman ay I minus, decrement naman yun. Ibig sabihin, minus 1. Okay? So, ang purpose lang nito mga increment na to, syempre, para ma-meet lang natin yung sa looping, yung sa loob ng conditions. Okay? So, hindi na sinama yung 5 kasi nung nung pumunta na siya dito, 5 less than 5, it become false. Automatically, it will end. Kaya napunta agad siya sa return 0. So, ang printout natin is from 0 kasi yung starting natin. Then, 1, 2, 3, and 4. Then, program terminated. Dahil yun dito. Okay? So, sabi daw sa while loop, iti-test muna siya. Kaya naging pretest ang tawag sa kanya, pretest condition. So pretest, tinest muna yung condition bago siya nag-print ng statement. Okay? So,
Tatandaan lagi may initialization ka. Ibig sabihin na may initialization, that is what will be your starting value. Okay? So, syempre, pag wala ka namang starting value, ano i-compare natin dun sa loob ng expression? Okay? So, para maintindihan pa, let's have another example. I-copy ko na lang to para papalitan natin. So, syempre, initialization lagi. For example, 1 naman. Yan. Tapos, we have the while I less than or equal. Pwede gumamit ng less than or equal. Kata ng number na gusto mo. Then, curly braces. We have C out. Yan. C out. So, sa loob ng statement natin dito, kahit ano pwede nilagay, pwede pang output, formula, yan. C out the value of variable I is, siyempre, tatawagin natin yung variable. Then, we have the end of line para bumaba. Siyempre, para ma-meet natin yung condition, ang dami pala 62. So, ma-meet natin yung condition, so kailangan may formula tayo. For example, I++, which is si I pang magpa-plus ng 1. So, para mangyayaring dyan kasi pag increment, dito lang yan, pag increment malalabasan, I is equivalent to I plus 1. Yan, ito yun, parang ganyan din siya. Kaya, increment, increase. So, increase ng value ng 1. So, ganun din siya uli. Initialization natin I is equivalent to 1. Tapos, may condition tayo. Is I 1 less than or equal to 6. So, kapag true daw, ipiprint niya to. So, ipiprint niya, the value of variable is 1. So, nag-end line siya, bababa. Okay, then I++. So, I++, last value na I natin is 1. Sabi nga natin kanina, I is equivalent to I plus 1. Last value ng I is 1. So, magiging 1 plus 1. Tapos, balik ko din siya dito. So, magiging I is 2. So, 2 less than or equal to 6. Tapos, kapag true, ipiprint niya to. So, iikot lang siya ng ikot hanggang umabot siya dito. So, kapag 6 na siya, so, I less than or equal to 6. So, 6 is less than or equal to 6. So, still the answer is true. So, hanggang ilan ipiprint niya? So, ipiprint niya is from 1 to 6. Okay, so, pag niran natin daw siya, so, yun, print niya, yun. The value of variable I is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So, kasi yung condition natin is less than equal. So, pre-test. Okay? Pre-test, may initialization ka. Iti-test yung condition. Kapag tama, ipiprint niya yung sa loob ng curly braces. Kapag mali, ipiprint niya kung anong value sa labas ng braces natin. Okay? So, we have, sige, marami tayong sample ng while. Yan, sige. So, copy-paste na lang muna tayo ulit para palitan lang natin yung value sa loob. Yan. So, syempre, lagi tayong may variable declaration. Yan. Bawat. C-out muna tayo. Ayan. Tayo na mag-i-input. Enter a number. Ayan. Any number will do. Ayan. Siyempre, pag C-out ka, may C-in. C-in number.
Siyempre, meron tayong condition. Sige, ibaba na lang muna. Pag cout muna tayo, end of line para mag-next line. Yan. If I, so condition daw yan sa loob ng while, is not equal to number. Yan. Diba, kung condition natin, tignan natin kung I is equal to number, then cout ko ulit. So cout, I. Siyempre, mag-next line tayo. I is equal to I plus 1. So, yung I is equal to I plus 1. So, that is yung increment natin kanina, di ba? Yung I plus plus. Okay? So, check natin. I is not equal to number. So, int number. Yan. Sige, save natin ulit. Then, execute. Wala pa tayong initialization for I. Sorry. Yan. So, lagay muna tayo ng value ng I. For example, 1. So, yung number tayo mag-input. Tapos, i-compare niya sa initialization na I. Okay? Then, execute. So, enter a number, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, syempre, i-input natin na 1, initialization. So, yung 1 na nakalagay doon, hindi siya equal dun sa number na in-input natin. Kaya nilagay natin is 1, 2, 3, 4, 5. So, yung printout niya is hanggang 5. Okay, so I is 1, it's not equal to the number. Okay, so pwede naman maglagay ka pa rin dito ng, pwede ka pa rin mag-input pa rin ng comparison. Bawa. Sige. Ay. So, enter tayo ng value ng I. So, 10. Okay, so nag-starting number natin ay 5. Ayun, enter starting number. Tapos na siya kinumpare. So, 5, 6, 7, 8, 9. So, that is equivalent to 10. Okay? So, hindi niya kasi that number should be not equal to the number. So, yun yung condition natin sa while. So dito kahit anong condition pwede nyo naman ilagay. Depende naman po yan kung ano yung hinihingi doon sa problem. Then, yung sa cout natin, tatandaan sa curly braces, yung statement, ang nakalagay po dyan is yung print out o yung formula na gusto natin i-input. Okay? So, nasusundan po ba? Yes, sir. Okay, sige. So, mag-sample muna tayo ng while para masundan natin siya. So, for example, gagawa naman tayo ng countdown using the while loop. Siyempre, variable declaration. Yan. So, cout. Enter a countdown number. Countdown number. Then cin, which is yung variable natin. So, lagay lang tayo ng cout. End of line para bumaba lang siya. Then yung condition natin, sa while, ano yung gusto natin. Dahil magka-countdown tayo, n
Tapos greater than 0. Yan. Tapos curly braces. Then yung sabi natin, pwede kayo maglagay ng print out. Yan, print out tayo ng N. Tapos meron siyang curly, meron siyang tama yan. So dahil ano tayo, countdown tayo, so decrement na tayo -1. Okay? -1 lang naman. So decrement is n minus minus or minus minus n. Pwede okay lang yun. So ibig sabihin no, babawasan natin siya ng isa. Pag plus plus n o n plus plus, ibig sabihin no, plus 1. N minus minus stands for decrement, ibig sabihin no, minus 1. Okay? So mag-enter tayo ng, so run natin. So enter a number to count down. For example, input tayo ng 10. Tayo 10, see out, so, magbababa siya. Then n is greater than 0. If n is greater than 0, ipiprint daw yung n, so ima-minus niya o magdi-decrease siya yung value. So mangyari, so 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So hindi niya na sinama yung 0 kasi may condition tayo na kapag n is greater than 0, magtutrue lang siya. Kapag 0 greater than 0, kasi lalabas lang kasi niyan, so 0 greater than 0, it become false. So hanggang 1 lang yung print natin. Okay. So pwede pa tayo magdagdag dito ng cout sa labas ng statement. For example, para makita lang natin siya. Leave out. Yan. Yan. So cut down, input any number, for example 100. So 10, 9 hanggang 1. Then walang 0 kasi condition natin. Tapos print niya yung nasa baba ng statement, which is yung leave off, kasama pa rin yung leave off. Okay? So yan po yung while loop that is pre-test. Okay? Ite-test niya muna yung condition bago niya i-print yung statement. As long as tama yung condition, iikot lang siya ng iikot. Kapag nag-pause yung condition, automatically, the program will stop. Okay? So ito naman, program nito, i-add niya lahat ng positive number. Kapag lahat ng positive number lang, kapag si user daw nag-input ng negative number, the program will end. Tapos i-add niya lang. Hanggat i-add niya yung value. So ibig sabihin, hanggat hindi ka nag-input ng negative number, continuous lang siya. Okay? Kapag puro positive, tuloy-tuloy. Pag nag-input ka ng negative, automatically, the program will end. Tapos, i-display niya lahat ng sum ng positive number. Okay? Siyempre, declaration tayo. Number. int sum kasi kailangan natin. Siyempre, ang starting sum ng 0. 0 muna tayo, starting value ng sum. Then, siyempre, we have cout. Enter a positive number. Yan. Siyempre, cin. Yeah, the number. Cout. And then, siyempre, we have your while loop condition. Yan. So, dapat daw, the number, kailangan hindi siya less than or equal to 0. Yan. Those curly braces. So, greater than or equal to 0. Okay. Siyempre, we have, pwede maglagay ng formula.
or which is equivalent to sa sum equal to sum plus number. Tapos dagdag pa tayo.